Dami nangyayari. Inihintay kasi namin yung iba parang members of the House that co-signed and co-authored this bill. Pinay po namin kanina, alam mo na, discuss courtesy by the bills in the health service, 1 p.m. Ito po ay ang act creating an independent commission to investigate the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, granting a broad investigative and subpoena powers, providing for certain for other purposes. So, ito pong bill ito ay pinagpahan ng mga miyembro ng Liberal Party, yung Kabataan Adapia, yung Akbayan Party List Representatives, Akbayan Representatives, Kamanggagawa Party List Representative, si Pang Elijah, and Congresswoman. So, Liberal Party, sila kung Boy Umali, Egay Erice, kung Ian Amacon, kung Jaime Presledi. And sa Akbayan naman, and I'm sorry, Congresswoman Crisel Rahman, also of the Liberal Party. And then Akbayan, Representatives Jojo, Percy, Sentania, and Naga, Kabismula, as I said, Manggagawa. So kami po nag-akbain itong bill creating an independent commission. Kasi sa tingin po namin, ito pong mga nagaganap na investigasyon both sa Senate and the House of Representatives ay dahil nga po napaka-sensitive na meron po mga napapangalanan. May mga napangalanan ng mga House members dun sa affidavit ng Vizcaya couple. Hindi ko po sinasabi na mga lahat yun ay totoo. Hindi ko po sinasabi na lahat yun ay sangkot dun sa mga sa anomalya na ito. Ito na tungkol sa pag-receive ng mga commission, ng mga SOP, etc. And then yung sa Senado naman, nakita natin kanina, may pinangalanan kong 2 senador. Kumat wala silang pinangalanan kahapon, at dito ay pinangalanan yung 2. At sinabi nga nung nagbunyag ito na ayaw na niyang bumalik sa Senado kasi hiniram lang po siya sa Senado kasi napakontempt po siya kahapon ng Senado. Pero pinag-uusapan na po yan ng 2 panig ng Blue Ribbon Committee and also by the Infracom tungkol sa custody ni tungkol sa pagkakasangkot ng 2 senador. Natin alam ilan pang mga pangalan ang mababanggit dito, ang mga mag-implicate. Now, ano po yan? Parang tungkol na po ito sa integridad ng institusyon. Kasi mahihirapan po ang mga committee na yan, both the Blue Ribbon Committee and the Infracom, sa paano how are they going to handle those na napangalanan na. Sila ba'y mga tatanungin din? At yung agam-agam ng publiko, kung magiging credible ang magiging findings later and recommendations. Although nakikita naman natin na yan, may mga lumalabas na mga revelasyon, well and good, pero at the end of the day, ultimately, ay magkakaroon pa rin ang question ng credibility ng magiging findings and recommendations. Hindi ko sinasabi ko na rin po ito noon, hindi ko sinasabi na walang kakayahan yung committee to do that, yung Infracom. Ang gusto lang po natin, mas maigi na ng isang independent commission created by law and not just by an EO. Kasi pag EO lang, questionable yung mga, can they grant subpoena powers? Can they grant contempt powers? Unlike this law. Narinig naman natin kahapon si Executive Secretary Lucas Bersamin
doon sa budget na balak na nila executive order, pero hindi pa alam kung kailan. At para sa kanila, wala silang question, walang problema sila kung may batas na may recreate din ng independent commission. Kasi actually na EO created independent commission and a law created independent commission. Mas meron magkakaroon ng ipin yung isang commission na created by law ng batas at hindi lang EO. Pero karapatan niya ang executive na mag-issue ng EO. Kaya po kami ay nag-decide na ituloy na pag-file itong bill na to. At umaasa kami at the proper time na makukumbinsi yung Office of the President himself, to certify this bill as urgent para hindi na dadaan pa sa regular legislative bill or process. Congresswoman, in the last week, nag-submit kayong mga kongresista po ng written disclosure na wala kayong financial or business interest. At kanina nga po, sinabi po yun sa hearing. Pero do you think that's enough given na hindi tayo, may vetting po ba yung mga sinabit na written disclosure? Hindi ko po alam kung magkakaroon ng vetting process. But remember that disclosure, that document is notarized and then under oath. So kung meron dyan madidiscover na hindi pala tama yung kanyang pag-disclose o kaya kasi I think all of those who submitted, ang nakalagay is that they have no interest, financial interest dun sa mga proyekto na pinag-uusapan natin ngayon. So kung may mapatunayan o may madiscover na mali pala, meron palang interest din. May mga criminal liabilities yan. Criminal liabilities like perjury. Yes. So yun po. So ipakita po namin dito sa mga present ngayon. Kasi nag-attend ng mga committee hearings. Kaya wala po dito. Bombo. Wala po. Sinasabi nyo na, iwalo na. Yo, bunga. Bunga.